Tiningnan ni Ed si Yencar at napaisip ito, inalala ang naging usapan nila ni Lortel. Kanina habang nagpapahingaan grupo nila sa ilalim ng puno ay natanong ni Ed si Lortel kung ano kaya ang dahilan kung bakit nawala ng kontrol sa kapangyarihan niya itong si Yencar. Sumagot naman si Lortel na mayroon siyang hula. Dahil noong gabi na nag-usap sila ni Yencar ay nasulyapan niya ang loob ng silid nito. Puno ito ng mga regalo at mga bagay-bagay mula sa mga kaibigan, kaeskwela ni Yencar. Ang kanyang malaking lamesa ay puno rin ng regalo, ang pader ng kanyang silid ay puno din ng mga nakadikit na sulat mula sa mga kaibigan at kaeskwela at ang mga regalo at sulat na ito na puno ng papuri at tiwala kay Yencar ay naging malaking pasanin na nagpahirap dito. Para kay Lortel ay madali lamang sana na iwasan ang mga pasanin na ito. Ang kailangan lamang gawin ni Yencar ay tanggalin ang mga sulat na idinikit niya sa pader at ilagay sa isang tabi ang mga regalo na nakapatong sa kanyang lamesa. Pero ang naging problema ay masyadong mabait at inosente itong si Yencar at hindi niya magawang baliwalain ang mga regalo at sulat mula sa kanyang mga kaibigan at kaeskwela. Pinipilit din itong masaklian ang tiwala ng iba at ginagawa ang kanyang makakaya para maabot ang mga inaasahan ng Ming ito. Pero mukhang ang mga bagay na ito ay hindi nagdulot ng magandang resulta para kay Yencar. Ang mga pasanin na ito ang bumagabag kay Yencar at naging dahilan para makontrol ito ni Velosper. Pero kung iisipin bakit nangyari ang mga ito isang buwan bago ang naktakdang oras kung pagbabatayan ang orihinal na laro. Bumalik tayo sa nakaraan, sa panahon na naganap ang joint combat training, sa mga sandaling iyon, dapat ay si Tilly ang pinupuri ng karamihan dahil siya dapat ang nanalo sa laban nila ni Lucy. Pero dahil napatumba ito ni Lucy sa isang atake lamang ay nalipat ang kanilang atensyon at paghanga kay Yencar. At ang dahilan kung bakit natalo si Tilly sa laban nila ni Lucy ay dahil nagawa nito ang magkaroon ng contract kay Merilda at ang dahilan nito ay dahil lagi siyang pumunta sa kakahuyan. At ang dahilan nito ay dahil nakahanap ito ng magandang pwesto para matulog at ang dahilan nito ay may isang taong nagbigay ng pwestong ito. At ang dahilan ng lahat ng ito ay ang salarin na dapat ay napatalsik na at wala na dapat sa akademya sa umipisa pa lamang ng Act 1. Napabuntong hinggang na lamang si Ed habang tinitingnan si Yencar, sino kay ang salarin na iyon? Natatawa si Yencar habang sinasabi na naiinitindihan na niya kung bakit laging natutulog si Lucy sa lugar na iyon. Dahil maaliwalas at comfortable ang lugar pero hindi din inaasahan ni Yencar na agad siyang matutuntun sa lugar na iyon, hindi din nakalain ni Yencar na makakalimutan siya ng iba sa gitna ng kaguluhan kaya naman ay medyo sumama din ang kanyang loob. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan habang nasa gitna ng malaking stage na ito pero nang matapos na ang lahat ay wala man lamang nakaalala at nag-alala para sa kanya, inasahan pa naman itong kahit papaano ay hahanapin siya ng mga kaklase, kawawang Yencar, kawawang nilalang. Habang nakaupo ay nagpatuloy sa pagiging EMS, lonely nitong si Yencar at nasabing hindi niya inaasahan na mahahanap agad siya ni Ed, gusto sana niyang manatili at magtago sa lugar na iyon. Tinanong siya ni Ed kung bakit at kahit na malungkot pilit ngumiti ni Yencar at sinabing gusto sana niyang umiyak muna sa mga oras na iyon. Natahimik si Ed hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, naalala tuloy niya ang mga sinabi noon ni Lucy sa kanya, hiniling noon ng Spirit Wolf na iligtas ni Ed si Yencar sa hinaharap, ngayon niya naisip na noong panahon na iyon parang nais ng Wolf Spirit na pigilan niya ang mga pangyayari. Pero paano mangyayari iyon ganang si Ed lamang ang nakakaalam ng mga mangyayari sa hinaharap. Pero napagtanto nitong si Ed na marahil napansin lamang ng Wolf Spirit ang pagpupumilit niyang iwasan si Yencar habang ang lahat ay gustong mapalapit dito, marahil para sa Spirit Wolf, naramdaman nitong maaaring pagkatiwalaan nitong si Ed. Pero sa huli ay nabigo si Yencar. Dahil sinubukan na naman niyang magkaroon ng contract sa isa pang high-rankang spirit naging pabaya siya habang ginagawa ang summoning ritual kaya naman nagawa siyang makontrol ng isang dark spirit na naging dahilan ng pagkawasak ng Education District. Pero sa totoo lamang ay talagang mahusay si Yencar, nag-aral ito ng mabuti upang mapahusay pa ang paggamit niya ng magic, masayahain din ito at maraming kaibigan sa akademya, at lagi nitong ginagawa ang lahat para maabot ang ekspektasyon ng iba. Ang bawat yugto ng kanyang buhay sa akademya ay naging maganda dahil na rin sa kanyang dedikasyon at pagsisikap kaya para kay Ed na ilang ulit nang nasaksihan ang mga pangyayaring ito, hindi niya maitatangging naging maganda pa rin ang naging kabiguan nito. Makikita sa mata ni Yencar ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, halos wala ng buhay ang mga mata nito.
hindi alam ni Ed kung paano niya matutulungan si Yankar at kung ang mga sasabihin ba niya ay makakabuti para dito, pero kahit na may pag-aalinlangan si Ed ay tinawag nito si Yankar sa kanyang pangalan. Ngumiti si Ed kay Yankar habang sinasabi na mahusay ang ginawa nito, ito ang tunay na nararamdaman niya. Para kay Ed sa sandaling ito na naglalakad ang mga bida habang nasisikatin ng sinag ng bukang liwayway. Katulad nito ang kinang ng pagbaba nila sa entablado, tila puno ng liwanag at palakpakan ng mga manunood, sila nga ang mga bida ng kwentong ito. Ngunit sa likod ng entabladong binabaan nila, sa lugar kung saan naganap ang labanan, narito na iwan sina Ed at Yankar, malayo sa kinang at palakpakan ng mga manunood. Ang paligid ay madilim at tahimik, katulad din sa likod ng isang entablado walang nakapapansin, o mas maganda bang sabihin na, walang pumapansin. Makikita sa mukha ni Yankar ang kalungkutan dahil sa bawat galaw ng mga bida ng kwento ay natabunan nito kung ano ang tunay na nangyari sa tinuturing na final boss ng Act 1. Tuluyan ang natabunan ang pinagdaanan ni Yankar, at katulad ng mga final boss sa lahat ng kwento at laro, sa mga sandaling iyon, tuluyang nakalimutan ng lahat, ang lahat ng tungkol kay Yankar. Sa oras na ito tuluyan ng lumuha si Yankar. Habang napapalibutan ng marami at iba't ibang kulay ang paligid na alala ni Ed ang nakaraan, ang hindi na mabilang na pag-ulit niya sa kwento ng Act 1. At sa unang pagkakataon niyang masilayan ang mga tunay na anyo ng mga elemental spirit na nakapalibot ngayon kay Yankar na dati ay wala siyang kakayahang makita. Sa harap ng malungkot na ngiti ni Yankar, ito rin ang unang pagkakataon na masilayan niya ang tunay na katapusan, sa kwento ng Act 1. At sa gitna nito ay tumaas ang level ng Spirit Type Magic ni Ed, Spiritual Resistance Level 10, Spiritual Understanding Level 10. Ang low-rankang Fire Spirit na si Elgo ay nagpakita ng interes kay Ed, ang low-rankang Wind Spirit na si Dries ay nagpakita din ng interes kay Ed. Makikita sa bughaw na mga maya nito, ang high-rankang na Wind Spirit na si Merilda ay nagpakita ng lubos na interes kay Ed. 10 araw ang nakalipas simula nang mag-umpisa ang disciplinary hearing kay Yankar. Sa harap ng pagdinig ay inamin ni Yankar ang kanyang kasalanan at sinabing handa siya sa anumang kaparusahan na ibibigay sa kanya. Mabuti na lamang at, sa umpisa pa lamang ng pagdinig, ang mga kaibigan at propesor nito ay nagsalita upang ipagtanggol siya. At sa ikalawang pagdinig ay nilinaw ni Prinsesa Pinia na ang palasyo ay walang balak na akusahan si Yankar ng pagtatangka laban sa buhay ng isang miyembro ng Imperial Family, at pinatotohanan na si Yankar ay nasa ilalim ng kontrol ni Velosper ng mga oras na iyon, at hindi nito kagustuhan ang mga nangyari. Pati si Lortel ay gumawa rin ng hakbang para tumulong tungkol sa gastos na kakailanganin dahil sa pagkawasak ng mga gusali sa akademya. At sa harap ng iritableng propesor na napilitang tatakan ang mga dokumento, umiral pera ng pagiging negosyante ni Lortel, at nagawa nitong mahati ang kinakailangang bayaran na buwis na ipinataw ng akademya sa mga kagamiting ibinebenta sa loob nito. Pero sa kabila pa rin ito ay tinanggal kay Yankar ang lahat ng pinansyal na suporta bilang isang top student, kinailangan din nitong ibalik ang lahat ng kanyang natanggap na parangal at ang pribilehiyong tumira sa Opheles Hall simula sa susunod na pasukan. Pati na ang 10 araw na probation at 20 araw na suspension, pero sa huli sa pagtatapos at pagbaba na hatol ay nagawa ni Yankar na maiwasan ang tuluyang pagpapatalsik dito, lubos ang kasiyahan ng mga kaibigan at propesor ni Yankar, tila galing sa eksena sa pagtatapos ng isang teen drama, ang eksena ng paggawa ko ng script sa kwentong ito na mala-action film. Sa tagpong ito ay mukha pa ring malungkot si Yankar sa gitna ng bulong-bulungan ng mga kaibigan nitong sina Anes at Clara ay maririnig natin na masaya na rin sila dahil naging maayos din ang lahat para kay Yankar dahil siguro ito sa marami itong iniisip. Pero bigla na lang sa isang iglap ay nag-iba ang tingin ng mga kaibigan ni Yankar, meron ng kinang sa kanilang mga mata at sa isip ng mga ito ay it's their time to shine. Teka lang, ako na ang naguluhan dito, anong ganap? Ang lamesa ay napuno ng mga kumikinang na kubyertos, kung kubyertos nga ba ang tawag sa mga ito. Malay ko rin, umuusok na mga kape na may design pa, at hindi ko na naman inasahan na mayroon din palang ganitong disenyo ang mga kape sa Fantasy World, isama muna rin ang mga kumikinang na cake, wow, yemoniin. Habang nakayuko si Yankar ay determinado ang magkaibigan, tahimik itong nag-usap na hindi nila babanggitin ang tungkol sa insidente kay Glasscan at huwag silang umakto na parang naaawa sila dito at sususbukan nilang ibaling lamang ang usapan sa mga chismaks ng akademya,
habang ang isa naman ay nanatiling yes girl. Nagkatinginan ang dalawa na sabi ni Clara na kontrolado nila ang lahat ang kung handa na ba si Anas, sumagot naman ito na handa na rin siya. Tiningnan ng dalawa ang malungkot na si Yencar. Pero bigla na lamang naging makulay ang buhay sa paligid ni Yencar katulad ng kanyang pink na buhok na kanyang pangtino twirl. Ang kanyang mukha ay may bahid din ng pink habang tinatanong nito ang mga kaibigan niya kung bakit sa tingin nila ay may malaking pagkakaiba ang magustuhan ng isang tao at ang mahalin ng isang tao. Biglang natigilan ng dalawa, pinagpawisan ng matindi, paanong ang kanilang usapan na dapat ay chismis tungkol sa life story ay biglang naging love story, ano kaya ang nangyayari? Natanong tuloy ni Clara kay Yencar kung saan nanggagaling ang usapan na ito, pero ang naging tugon ni Yencar ay simple lang, ang family classic, tungkol ito sa kaibigan ng kaibigan ko. Nahihiya si Yencar nang sabihin na yung kaibigan ng kaibigan niya ay minsang napanaginipan nasa gitna ng isang parang at may hawak-hawak na bagkos ng bulaklak na hinudyas corona. At bigla itong napalingon, syempre hindi ito si Yencar kundi yung kaibigan ng kaibigan niya dahil sa may bumati dito. At ito ay si Ed Roth Taylor na malamister swabe ang dating na nakasakay sa isang puting kabayo. Isinuot ni Yencar ang nagkos nagbulaklak sa ulo ni Ed at sinabing ginawa niya ito para sa kanya. At habang patuloy nagpagpapante siya ni Yencar na tumatakbo sila na Ed sa gitna ng parang napuno ng mga bulaklak at mga paro-paro ay nakangiti itong sinabi na lagi itong napapanaginipan, ng kaibigan ni Yencar, hindi makapaniwala sina Anas at Clara. Paano kaya nangyari na naikwento ng kaibigan ni Yencar ang mga bagay na ito sa kanya samantalang nasa probation ito ng mga panahong iyon at hindi maaaring makipagkita sa iba? Napalunok na lamang si Anas at tinanong si Yencar kung ano pa ang ibang sinabi ng kaibigan nito sa kanya. Nagpatuloy sa pagpapante siya itong si Yencar na kapag nakaupo lamang ito sa kanyang kwarto at nakatingin sa pader, ang itsura nito ay laging sumusulpot sa isipan nito. Mabili na tumakas si Anas sa lokasyon, tumakbo na ito ng mabilis bago pa nagpaalam na kailangan pala niyang tumulong sa isang assistant professor ng akademya, at naiwan mag-isa si Clara bilang sakripisyong tupa. Masayang nagpaalam si Yencar kay Anas habang wala nang magawa itong si Clara kundi mamatla na lamang, mabilis na yumandar ang isip nitong si Clara, para sa kanya kailangan niyang maingat na pag-usapan ang bagay na ito upang hindi masaktan ang sensitibong puso ni Yencar. Takot na napatingin si Clara kay Yencar habang iniisip na kailangan niyang maging maingat dahil kung hindi ay malalaman ng buong akademya ang tungkol sa bagay na ito, si Yencar pale over ay in love, ang chismis na ito ay siguradong hindi mapipigilan. Pinakikinggan ng mabuti ni Yencar ang mga sinasabi ni Clara, sinabi nito na hindi naman komplikado ang bagay na sinasabi nito. Nakangiting sinabi ni Clara na ang magustuhan o hindi ang isang tao, ang mga damdamin na katulad nito ay sadyang mahirap ipaliwanag. Dagdag pa nito na ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman ang makakabuti para kay Yencar sa kaibigan ni Yencar, puro tango na lamang ang nagawa ni Yencar sa mga sinabi nito sabay sabing tama itong si Clara at alam niyang maaasahan niya ito. Pinaliwanag din ni Clara na dapat ay mas maging maingat si Yencar na pag-usapan ang bagay na katulad nito dahil maaaring lumabas na masama si Yencar at ang kaibigan nito kapag marami ang nakaalam tungkol dito dahil sa pag-uusap nilang dalawa, nabigla si Yencar sa sinabi ni Clara. At hindi niya napag-isipan ang bagay na ito. Nagpaalam na si Yencar kay Clara dahil kailangan na nitong bumalik sa Opheles Hall para isulat ang kanyang suspension report. Sinabi ni Clara na mananatili muna siya dito sandali at mayroon siyang kailangan pag-isipan. Kinawian ni Clara ang papaalis ng si Yencar. Nang bigla na lang hamampas ang mukha nito sa lamesa sa sobrang stress pero nagawa niyang sabihin na nagtagumpay siya. Mukhang masaya si Ed dahil dati ay kailangan pa niyang ipunan lahat ng kanyang pera, pero dahil hindi na niya kailangan na magbayad ng tuition fee sa susunod na semestre dahil kay Prinsesa Pinia, ay nagawa nitong gamitin ang naipon niya para makabili ng mga kagamitan sa paggawa ng kanyang bahay. Pero nakasalubong ni Ed si Yencar habang naglalakad siya pabalik sa tinutuluyan niyang lugar sa kakahuyan, mukha itong balisa at hindi mapakali. Tiningnan ni Ed si Yencar dahil iniiwasan niya ito nitong mga nakaraan, pero ngayon mukhang hindi na kailangan dahil tapos na ang aktisa ng kwento at si Yencar ay hindi na ang final boss. Mukhang hindi napansin ni Yencar itong si Ed na dumating kaya kinamusta na lang ito ni Ed ng direkta at tinanong kung tapos na ba ang probation nito.
Sa tingin ni Ed ay maaari na niyang kausapin itong si Yenkar nang walang problema dahil tapos na ang Act 1. Pero bigla itong nagulat nang marinig ang boses ni Ed na patalon ito at nagtago sa likod ng puno. Natulala si Ed sa naging reaksyon ni Yenkar, habang nagtatago sa likod ng puno ay sumagot itong si Yenkar na tama ang sinabi ni Ed na tapos na ang probation nito pero sa mga orasan ito ay iisip nito ang mga sinabi ni Clara na maging totoo sa kanyang nararamdaman. Kier bigla na lang nanakbo si Yenkar habang tinatakpan ang kanyang mukha habang sinasabi na may kailangan pa siyang gawin sa Opheles Hall at magkita na lang sila ni Ed sa susunod. Naiwan mag-isa si Ed, kawawang Yenkar, maging totoo sa sarili, mukhang mahirap ang ibinigay na assignment ni Clara para kay Yenkar. Hindi naintindihan ni Ed ang nangyari, bakit parang kakaiba ang lahat, iba ang naging reaksyon ni Yenkar sa inaasahan, nawala ang kulay sa buhay ni Ed tila nakikita na niya ang hinaharap. Ang nakakatakot na si Ed Roth-Taylor ang nagtaboy sa mabait na si Yenkar Pailover, mukhang magiging exciting na chismis ito. Pero wala na tayo panahon para pag-usapan pa ang tungkol dito, dahil mukhang handa na si Ed sa labanan dahil makikita natin na hinawakan na nito ang isa sa mga bago nitong kagamitan. Nakahanap na ng magandang pwesto itong si Ed para sa munti niyang kubo. Nag-umpisa na itong magtrabaho at pumili ng malawak na lugar para sa bago nitong kubo kung saan malilim at wala nga istorbo. Sumunod ay nangolekta na ito ng kahoy na gagamitin at tila naging madali ito kay Ed dahil sasanay na si Ed sa paggamit ng wind slash, mas mabilis pa ito kaysa sa chainsaw. Dumating ang araw para sa end of semester evaluation at napilitan si Ed na itigil muna ang paggawa sa kanyang tutuluyan. Pero kung titingnan mo ang mga marka nito ay tila kailangan nito ng celebration dahil mukhang malakay ang itinaas ng mga grades nito. At sa gitna ng kasiyahan ni Ed, itong si Yenkar naman ay patuloy sa pag-iwas dito. Hindi ko alam kung bakit ang hilig nitong si Yenkar na takpan ng kamay ang kanyang mukha pero kitang-kita pa rin ito ang daan, at hanggang ngayon clueless pa rin ang mga kaibigan nito. At dahil sa clueless sila, ay ibinaling nila ang galit kay Ed, tama si Ed lahat ang may kasalanan. Pagkatapos ng ilang araw ay malapit nang makumplito ni Ed ang pangungulekta ng kahoy na gagamitin. Sa mga sumunod na araw ay halos handa na nagpundasyon ng bahay nito. Pero sa kabila ng pagiging busy ni Ed ay may isa, namang busy rin sa pagtulog, si Lucy at sa pagkakataong ito ay nahuli na naman ito ng patibong ni Ed. Si Belmaya naman ay napadalaw kay Ed at nagbigay ng ilang halamang gamot at kabute dito, natanong din ni Maya kung kamusta na sila ni Yenkar. Nasabi ni Ed na mukhang may nagawa siya na ikinasama ng loob ni Yenkar, nangiwi na lamang itong si Belle, pati ba naman itong extra natin ay clueless din. Sa mga sumunod na araw ay gumuho ang itinatayong bahay ni Ed, ngayon napagtanto na niya na hindi pwedeng dugtong-dugtong lang kung gusto mo ng matibay na bahay. Nagtagpo na naman ang landas ni Ed at Yenkar at katulad ng inaasahan ay tumakas na naman itong si Yenkar gamit ang kanyang classic move takip mata, habang clueless pa rin ang mga kaibigan nito. Teka, mukhang hindi na sila clueless ngayon, makikita mo na ang galit, pagkagulat at takot sa kanilang mga mata, at bakit ba tila naging diary na ang kwentong ito. Dumating si Ziggs para tulungan si Ed sa paggawa ng bahay nito, na kwento ni Ziggs kay Ed na mabuting tao nga si Tilly na siya namang sinang-ayunan nito. Buti na lang at dumating itong si Ziggs dahil sa tansya ko kung si Ed lang mag-isa ay tagal-tagal pa ang babunuin nito para matapos ang bahay niya, mukhang tumatakbo na sa tamang direksyon ang kwentong ito. At sa wakas binitawan na ni Ed ang punyal nito. Dahan daw ang naglakad, at naupo para magpahinga ang kanyang ginagawang bahay ay hindi pa pulido. Wala pa itong sahig at ang dingding ay hindi pa matibay. Pero sa mga sandaling ito ay napangiti si Ed habang nagpapahinga. Dahil sa wakas sa pagsapit ng dapit hapon ay natpose na rin ang kanyang bagong bahay. At sa labas ay makikita ang isang anino sa likod ng mga puno. Ito si Yenkar na nagtatago sa likod ng mga puno at mukhang nagpapalakas ng loob at hanggang ngayon ay hindi pa rin desidido.